pagdating sa palengke, ang mga drum na naaktuhan naming pinagbababaran ng mga manok, inalisan na ng tubig. Ang mga naaktuhang ito, 30 minuto lang bago sinimula ng surprise inspection. Taga-National Meat Inspection Service po kami. Sino pong piling kausapin? Ano itong mga nandito? Tax lang po yan. Pero nung Tira. tira namin. Kailan pa tira? Palinis-linisan nyo naman ng konti yung kuhan ninyo. Sir, pwede bang pasuyo naman yung mga drum yung panglinis ng tubig? Eh, linis-linisan naman ninyo. Sumunod na nilapitan ng NMIS ang stall na nakunang nagbababad ng manok sa isang malaking drum ng marumi at dugoang tubig. Para saan? Para panglinis. Yung panglinis nyo, mas madumi pa yata eh. Ito, panglinis daw nila ng tubig. Kaso nga yung container, napakadumi naman. Sir, pwede bang pasuyo naman yung mga drum yung panglinis ng tubig? Eh, linis-linisan naman ninyo. Nanggigitata na yung kuhan natin. May accredited ng HAG at saka ano natin, large. Pero yung chicken nila, hindi po accredited. Parang locally registered meat establishment siya. Ayon sa isang tindero, saglit lang naman daw nilang binababad ang mga manok para malinisan at matanggalan ng balahibo. Di ba naman binababad ma'am? Mga ilang minutes lang para maugasan lang yung manok. Mga 1 minute to 2 minutes lang. Ano yung masasabi mo na may mga nagsasabi na matagal yung nakababad? Sa iba siguro mo kasi sa amin, di naman ako babad dito eh. Ano lang ng mga sandali lang ng paghugas, alis na. Pero ayon sa National Meat Inspection Service, hindi pa rin ito naaayon sa tamang paglilinis at storage ng mga manok. May posibilidad po na mag-absorb ng tubig ang ating karne pag nakababad ng matagal. Yan po ay isa ring pandaraya. Yan po ay labag sa ating consumer kung saan dinadaya natin ang consuming public. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, Article 23 on adulterated food, itinuturing na adulterated o may halong dumi o hindi naligtas ang pagkain kung ito ay inihanda, ibinalot o itinago sa ilalim ng marumi o hindi malinis na kalagayan. Pwede kasi itong makontamina ng dumi at maging mapanganib sa kalusugan ng kakain nito. Bumigat na-contaminate pa, nadagdagan pa ang microbial load ng ating karne. Sa mga accredited natin po na planta, na poultry raising plant, ay mayroon po tayong final wash na kung saan ito po ay may yelo, then mayroon pong chlorine na required ppm. Ayon sa May Kawayan City,